Matagal akong nagkulong sa paglinang. Panahon na upang masilayan ang mundo sa labas. Hindi ko rin alam kung kamusta na ang mga inapo ng pamilyang Wang ngayon. Mahigit 100 taon na akong hindi bumababa ng bundok. Napakalaki na pala ng ipinagbago ng daigdig. Munting dalaga, gusto mo ba ng isang inihaw na longganisa? Hindi naman masama ang lasa. Kaya lang, kulang ng kaunting sigla. Bata ka lang, longganisa lang iyan. Anong sigla pa ang hinahanap mo? Magbayad ka ng 2. Hoy, bata, ano bang ibig mong sabihin? 2 lumang barya ang ibinayad mo sa akin. Binabalak mo bang tumakbo sa utang? Ginoo. Matagal akong namuhay sa kabundukan. Kaya hindi ko alam na hindi na pala tinatanggap ang baryang tanso ngayon. Umaasa akong mapagpapasensyahan mo ako, bilang ganti sa kabutihan ng pagkain ito. Maaari kitang bigyan ng isang magandang kapalaran. Ayoko ng sirang kapalaran mo. Ilabas mo na agad ang pera. Kung hindi, tatawagin ko ang magulang mo. Iya, umiwas ka agad. Bakit ka napunta roon? Hindi mo pa ako binabayaran. Iya, umiwas ka agad. Bakit hindi tumitingin sa daan ang batang iyan? Sa inyo ba ang kalsada? Sino ba talaga ang hindi tumitingin? Tawiran ito ng tao. Hindi mo ba alam na dapat magbigay daan sa naglalakad? At ang bilis mo pang magmaneho, parang lilipad na. Kung alam ng tao, iisiping nagmamaneho ka. Kung hindi, aakalaing nagpapalipad ka ng eroplano. Ikaw na munting dalaga, naglalakas loob ka pang sumagot. Walang kamera rito at wala ring tao. Tingnan natin kung paano kita aayusin. Sino ang makakatulong sa iyo? Ano ang balak mong gawin? May tindero roon na nakatingin. Hindi ka ba natatakot na tumawag siya ng pulis? Wala akong alam. Tingnan natin kung sino pa ang darating para tulungan ka. Ginoo. Bakit ka ganyan na lang kawalang katwiran? Kung ayaw mong umiral sa tama, may kaunti rin akong alam sa pakikipaglaban. Ikaw na munting babaeng monghe, marunong ka rin daw makipagsuntukan. Baka sa isang suntok ko lang. Ako pa ang mapaluhod at magmakaawang huwag kang mamatay. Tumabi ka na agad sa harap ko. Kung hindi, pati ikaw damay sa bagbog. At kung hindi ako tumabi, mabuti. Lasapin mo ang kamaong kasinlaki ng supot ng buhangin. Tunay kang matigas ang ulo. Marunong ka nga talagang lumaban. Ang galing mo. Huwag mong sabihing mula pa sa sinapupunan. Nagsasanay ka na ng pakikipaglaban. Binibini, ilang libong taon na akong naglilinang. Ngunit kara-rating ko lamang mula sa bundok, kaya nag-ingat ako upang hindi makapatay. Kaya may pagpipigil pa akong ginawa. Ha, napaka-cute mo namang munting babaeng monghe. Ilang libong taon pa raw. Akala mo ba isa kang walang kupas na diwata? Pero salamat pa rin sa iyo, Iya. Humihinga pa siya. Hindi siya patay. Munting kaibigan. Hindi ko nakukunin ang 2 piso. Ayokong mapahamak. Hindi maaari. Kung hindi, magkakaroon ako ng kaugnayang sanhi at bunga sa iyo. Ayos lang, munting babaeng monghe. Ako na ang magbabayad para sa iyo. Ayos lang ba ang taong ito? Kapag nakahiga siya ng 2 oras, kusa rin siyang maday-gising. Munting babaeng monghe, bakit mag-isa ka lang dito? Nasaan ang pamilya mo? Hindi ko rin alam. Hinahanap ko pa sila. Kung ganoon, tutulungan kitang tumawag ng pulis. Bata ka pa, mag-isa ka lang. Hindi rin ligtas. Ito. Hindi ba ito, ang jade na anteng-anteng na sinasamba sa bulwagang ninuno? Bakit ito napunta rito? Ito. Hindi ba ito, ang jade na anteng-anteng na sinasamba sa bulwagang ninuno? Bakit ito napunta rito? Munting madre ng daw, saan mo nakuha ang jade na anteng-anteng na iyan? Ito ang likas na espiritual na kayamanang dala ko pa mula nang maitatag ko ang aking pundasyon. Munting madre ng daw, bakit hindi ka nalang sumama sa akin pauwi? Ang jade na anteng-anteng mo, at ang nasa bulwagang ninuno ng pamilya ko, halos magkapareho. Kung gayon nga, maghintay ka sandali, titingnan ko kung kabilang ka sa aking angkan.
Kung gayon, ikaw ay aking ina po. Tawagin mo akong lola, at sisiguraduhin kong ligtas ka sa mundong ito. Sige po, munting lola ko. Pwede bang magsalita ka ng mas normal? Anong ina po ko? Ang liit-liit mo pero grabe kang magsalita. Hindi tama. Bakit napakarami ng mga kapahamakan sa kapalaran mo? Hindi dapat ganito kadami ang sakuna sa dugo ng pamilyang Wang. Dalhin mo agad ako pabalik sa angkan. Kailangan kong humanap ng paraan upang maibsan ang kapahamakan mong ito. Isasama kita pa uwi. Tingnan natin ang jade na antang-antang mo. Kung kapareho nga iyon ng nasa bulwagang ninuno. Narito na, ito ang bahay namin. Ilang salinlahi na kaming nakatira rito. Naku, Wang Chenchen. Hindi ba lumipat ka na? Ano ang pakay mo sa pagbabalik ngayon? Bakit ikaw ang nandito? Nasaan ang tatay ko? Lumabas ang tatay mo. Naku. Huwag mong sabihing may dinala kang batang kung saan-saan lang galing. Para makihati sa mana ng pamilya. Ikaw. Naku. Huwag mong sabihing may dinala kang batang kung saan-saan lang galing. Para makihati sa mana ng pamilya. Ikaw. Sino ka? Bakit ang tapang mong alipustain? Ang tao ng pamilyang Wang. Kung sino ako? Ako na ang magiging may bahay ng pinuno ng pamilyang Wang. Ano ka ba namang bata ka? Hindi ba batang iyan ang dinala ni Wang Chenchen? Para mas malaki ang makuhang bahagi sa ari-arian. Batang ligaw na pinulot sa labas. Sobra ka ng walang modo. Aray, tuhod ko. Kapalarang ang panauhin ng aagaw sa poder. Sa katawan niya, may bakas pa ng mahinang kapangyarihang daw. Ang kapahamakan ng pamilyang Wang. Malamang ay may kaugnayan sa babaeng ito. Ina po, nasaan ang kasalukuyang pinuno ng pamilyang Wang? Si lolo po ay nasa ospital at nagpapagamot. Sa mga nagdaang taon, lalo pong humihina ang katawan niya. Maya-maya lang, kailangan na naman niyang ma-hospital. Pakiramdam ko, hirap na siya. Paanong naging ganito kababa ang kapalaran ng pinuno ng angkan? Malaking kapahamakan ang paparating. Lolo. Ito ang anyo ng nalalapit na kamatayan. Lolo, ano ang nangyayari sa iyo? Huwag mo akong takutin. Chenchen, mabuti kong apo. Huwag kang umiyak. Chenchen, huwag ka nang umiyak. Dalhin mo na agad ang lolo mo pabalik sa silid para makapagpahinga. Saan ba galing ang batang ligaw na ito? Umalis ka. Ito ang bakuran ng pamilyang Wang. Hindi ito lugar na basta-basta mo na lang mapapasok. Siya ang taong dinala ko. Papasukin ninyo siya. Ipinag-utos ng ikatlong binibini, na ngayong araw, ang mga tagalabas. Kapag wala ang pahintulot niya, walang sino mang pwedeng pumasok. Ano ang ibig mong sabihin? Ano ang ibig sabihin ng tagalabas? Baka isa siya sa pamilyang Wang. Ikatlong binibini, sa lahat ng bagay, kailangan ng patunay. Hindi porke kung sino-sino lang, ay pwede nang magkunwaring taga-pamilyang Wang. May suot siyang jade na kapareho. Nang inaalayan sa Ancestral Hall. Ikatlong binibini, nitong mga nakaraang taon. Kokonti ba ang nagpagawa ng pekeng jade para makisiksik? Kung isa-isahin pa nating beripikahin, edi kahit sino makakapasok na sa Ancestral Hall. Apo, mauna ka nang pumasok, manatili ka sa tabi ng lolo mo. May paraan ako para makapasok. Lumayas ka na. Chenchen, huwag ka nang masyadong malungkot. Pagsilang, pagtanda, pagkakasakit, at kamatayan. Iyan ang takbo ng buhay. Ang lolo mo, sa edad na inabot niya, sapat na rin iyon. Pero lolo, ilang taon lang ang nakalipas, malakas pa ang katawan mo. Paano naman bigla na lang? Dahil nataman siya ng 7 fins array. Bata, huwag kang magsalita ng walang basehan. Ang silid na ito ay inayos noon ng isang dakilang dalubhasa bilang Crystal 7 Stars Array upang pakalmayan ang diwa at tipunin ang chi. Paanong magiging 7 fins array ito?
dahil nataman siya ng 7 Fins Array. Bata, huwag kang magsalita ng walang basehan. Ang silid na ito ay inayos noon ng isang dakilang dalubhasa bilang Crystal 7 Stars Array upang pakalmayan ang diwa at tipunin ang chi. Paanong magiging 7 Fins Array ito? Ang Crystal 7 Stars Array, kapag nailipat ang sentro ng porma sayon, madali itong mababago at magiging 7 Fins Array. Ang pormasyong ito ay bumaligtad mula swerte tungo sa kapahamakan, at winawasak ang pinakapundasyon. Ginagamit ito ngayon para agawin ang kapalaran ng pamilyang Wang. Ano? Imposible. Hindi kailanman magkakaroon ng pamilyang Wang ng ganyang taksil. Ako. Lolo, munting babaeng dawista. Nahimatay ang lolo ko. Tatawag ako agad ng tao. Sandali, may kakaiba rito. Kung 7 Fins Array lang ito, paanong nagluwal ito ng ganito karaming masasamang espiritu? Sa harap, magtipon ng banal na hukbo. Magsihanay kayong lahat at paalisin ang kasamaan. Ikaw ay anyo ng isang masamang kaluluwa. Bakit nagpapagalagala ka pa rin dito? Hindi ko alam. Wala na akong alaala ng dati kong buhay. Munting babaeng dawista, huwag mo nang intindihin iyan. Ano ang mangyayari sa lolo ko? Magpatawag na tayo ng doktor. Huwag kang mataranta. Babaliin na ng lola ang porma sayon. Babaliin mo ang porma sayon, munting babaeng dawista. Huwag kang basta-basta kikilos. Kailangang ilipat ang lahat ng mowables na ito. O kaya ay sirain ang mga ito, at kusa nang babagsak ang porma sayon. Pero paborito lahat iyan ni lolo. Magtiwala ka sa akin. Sige na nga, sisabayan kita sa kalokohang ito ng minsan. Ipaubaya mo sa akin. Sa daan ng langit, natutupad ang 3 at 5. Lumiwanag nawa ang araw at buwan sa langit at lupa. Nawa ang chi ay agad pumalibot sa aking katawan. Hinahanap ko ang mga espiritu upang ipamalas ang banal na kapangyarihan. Lahat ng bulok at masama ay maging alabok, mabilis, ayon sa kautusan. Apo, sa gabal ang florang iyan. Tigil. Ano ang ginagawa ninyo? Ikaw na hamak na batang pulubi. Paano ka nakapasok? Sino ang nagbigay sa iyo ng lakas ng loob? Nasirain ang feng shui array ni tatay. Munting lola. Sinira mo ang pinakapaboritong bagay ni lolo. Pinagbasag mo. Ikaw na munting halimaw. Wang Chen. May gana ka pang magsama ng tagalabas dito sa bahay para manggulo. Itapon ninyo siya palabas. Itapon ninyo siya palabas. Tingnan ko kung sino ang mangangahas. Ako ang ikatlong binibini ng pamilyang Wang. Kung gusto ninyong galawin siya, dumaan muna kayo sa akin. HMP Wang Chen. May tapang ka pang ipagtanggol ang munting halimaw na iyan. Sige, sugod itapon palabas ang munting bagay na iyan. Huwag na ninyong pansinin siya. Hay kaawa-awa kong inapo. Sa edad mong ito dinapuan ka pa ng ganitong kapahamakan. Sige na ako na bilang lola. Ang magdaragdag sa iyo ng munting hibla ng buhay. Hoy bata, ano ang ginagawa mo? Itigil mo iyan. Iligtas ninyo si lolo. Ikaw na paslit makapagliligtas ka ng tao. Lumayo ka agad kay tatay. Kayong dalawang walang silbi. Hindi ninyo man lang mapigilan ng isang batang babae. Ikaw hulihin mo si Wang Chen. Ikaw naman. Kalad ka rin ninyo palabas ang munting bruha na iyan. Wang Chen, ano ba ang kaguluhang ito na ginagawa mo? At sino naman ang batang ito? Paano siya nang ahas na mapunta sa tabi ng higaan ni tatay? Leyes kayong lahat. Ina po, itong batong jade ay mananatili sa iyo, upang mapanatag ang iyong diwa. Kayong dalawang walang silbi. Hindi ninyo man lang mapigilan ng isang batang babae. Ikaw hulihin mo si Wang Chen. Ikaw naman, kalad ka rin ninyo palabas ang munting bruha na iyan.
Walang silbi. Ni isang bata hindi ninyo maharap, boss. Boss, hindi ko man lang siya nahawakan at bigla na akong tumilapon. Sobrang misteryoso nito. Talagang puro pabigat kayo. Ako na mismo. Hindi na kailangan. Ang pamilyang Wang sa ngayon ay labis na ikinadidismaya ng hamak na munghing ito. Hay, hindi ko inakala na ang mga inapo ng aking pamilyang Wang ay naging mangmang ng ganito. Leyes, kahamak na bastardo, lumayas ka agad. Munting lola, sasama ako sa inyo. Ikaw rin lumayas ka. Ganito na kalala ang lagay ng lolo mo. Nagdala ka pa ng tagalabas para manggulo. Lumayas ka. Tatay, patawad po. Walang kwenta ang anak ninyo. Hindi ko kayo napangalagaan. Ako, ano ang nangyari sa akin? Tatay, gising na kayo. Kasalanan lahat ni Chen Chen dahil nagdala siya ng munting babaeng monghe pabalik. At ang feng shui array sa silid ninyo, sinira niya. Magpapadala ako agad ng tao para hulihin siya at ibalik dito. Chang Feng, ang jade pendant sa Ancestral Hall. Paano napunta rito? Siguradong ang batang si Chen Chen ang nagnakaw niyan palabas. Tatay, hindi po iyan ang pirasong nasa Ancestral Hall. Nandoon pa ang jade pendant sa Ancestral Hall. Ito ang isa pang kalahati. Ano? Tatay, hindi po iyan ang pirasong nasa Ancestral Hall. Nandoon pa ang jade pendant sa Ancestral Hall. Ito ang isa pang kalahati. Natagpuan na ng pamilyang Wang ang ating ninuno. Tatay, huwag po kayong masyadong magpakabigla. Paano kung peke ang palawit na batong ito? Tumahimik ka. Kung nakakaisa ito sa minanang palawit ng pamilyang Wang, at nakapagpapagalaw pa ng enerhiya, paano magiging peke iyan? Matagal nang wala ang enerhiya sa mundong ito. Kapag nagkalat ka pa ng walang saysay, palalayasin kita sa pamilyang Wang. Ano bang espesyal sa sirang palawit na iyan? Chang Feng, sinabi mo kanina na si Chen Chen ang nagdala ng palawit na ito. Ibinigay iyon ng batang iyon. Tatay, magpadala ka agad ng tao para hanapin si Chen Chen. Hindi, anyayahan ninyo silang bumalik sa pinakamabilis na paraan. Wala akong pakialam kung anong paraan ang gamitin mo. Basta maibalik mo sila rito. Opo, aalis ako ngayon din. Munting dawasta ang babae. Sobrang nag-aalala ako kay Lolo. Huwag kang mag-alala. Dapat ay wala na siyang malaking panganib. Huwag mo na akong alawin. Hindi kailanman nagsisinungaling ang abang mong tawista. Kaya lang. Munting dawastang babae, nakakainis ka talaga. Kalahati lang magsalita. Gusto mo ba akong mamatay sa kaba? Napakawalang galang mong apo. Iniisip ng abang mong tawista na hindi pa natatagpuan ang naglatag ng forma sayon. Kaya may pangamba pa rin ako. Munting dawastang babae, ang galing mo talaga. Ikaw talaga ang swerteng bituin ko. Halika, isasama ka ni ate mamasyal. Tayo na at kumain ng masarap. Sige, bibigyan kita ng pagkakataon. Munting dawastang babae, ang galing mo talaga. Ikaw talaga ang swerteng bituin ko. Halika, isasama ka ni ate mamasyal. Tayo na at kumain ng masarap. Sige, bibigyan kita ng pagkakataon. Bakit sinapit ng pamilyang Wang ang ganitong kapahamakan? Sa pagtingin sa pormasyong ito, tila may isang tagapagsanay na may masamang layon. Nais niyang higupin ang kapalaran ng pamilyang Wang. Ngunit ngayon tuyot na ang enerhiya. Kaya tiyak na gumamit ang kalaban ng masamang pamamaraan. Munting dawastang babae, ito, para sa iyo. Mainam ang bagay na ito. Basta masarap, ayos na iyon. Kumain ka lang ng gusto mo ngayon. Bibilhin ni ate lahat para sa iyo. Isipin mo na lang na pasasalamat ito sa pagtulong mo sa amin na sirain ang pormasyong panghabagat na iyon. Bahagi lamang iyon ng tungkulin ng abang mong tawista. Ikaw talaga, maliit ang katawan pero malaki ang asta. Lagi mo akong nalalamangan. Huwag mong isipin na dahil may natutuhan kang ilang kakayahan sa bundok, maniniwala na talaga si ate na ikaw ang ninuno ko. Sa cute mong iyan, paano ka naman magiging ninuno ko? Ang apo na ito ay masigla rin at may kabutihan.
Sa dugong iniwan namin ng aking asawa sa pamilyang Wang, may mga katangiang karapat dapat pa ring pahalagahan. Chen, bakit naka-off ang telepono mo? Bumalik ka agad kasama ko. Naubusan ng baterya. Chen, bakit naka-off ang telepono mo? Bumalik ka agad kasama ko. Naubusan ng baterya. Sumama ka sa akin pabalik. Ipaliwanag mo ng malinaw sa lolo mo, kung saan talaga nanggaling ang palawit na iyon. Ako ang nagbigay noon. Paslit ka, ano na namang kaguluhan ang sinasabi mo? Tatay, kanya talaga iyon. Isa lang iyang munting manlulokong bata, walang galang sa nakatatanda, sampelan ang bibig niya. Ikaw, ano ang ginawa mo? Naglakas loob ka pang maging walang galang sa akin. Sobra na ito. Hindi ko alam kung anong uring mahikang demonyo ang alam ng batang iyan. Dakpin ninyo sila para sa akin. Dalhin sila pabalik. Huwag kang matakot, Apo. Narito ang lola. Walang sino man ang makapagdadalang pilit sa iyo. Kayong mga walang silbi. Hindi ninyo kaya kahit isang munting bata. Boss, napakakakaiba ng munting babaeng mongyeng ito. Kahit gaano pa siya kakakaiba, bata pa rin siya. Hindi ako naniniwala. Chen, umuwi ka agad sa akin. Kung hindi, huwag mo akong sisihin kung padaranasin kita ng parusang pampamilya. Kayong mga walang silbi, hindi ninyo kaya kahit isang munting bata. Boss, napakakakaiba ng munting babaeng mongyeng ito. Kahit gaano pa siya kakakaiba, bata pa rin siya. Hindi ako naniniwala. Chen, umuwi ka agad sa akin. Sa ganyang pag-iisip mo, hindi ka karapat dapat maging tagapagmana ng pamilyang Wang. Ang binti ko. Munting madre. Huwag naman ganyan. Ano man ang mangyari, tatay ko pa rin siya. Hay, batang napakabuti at napakamaawain. Ingatan mo ang hiyas na ito. Kung sakaling wala rito ang lola, mapangangalagaan ka nito ng lubos. Salamat, munting madre. Ang galing-galing mo talaga. Sino ang nag-utos sa iyo na pumunta rito? Ang tatay ko po. Pinapanta niya ako para sunduin si Chen pauwi. Ganyan ka ba magsundo ng tao? Hanggal. Apo, ano ang nais mo? Nagkamalay na si Lolo. Ako, gusto kong umuwi para makita si Lolo. Mabuti. Kung gayon, ihahatid ka ng ninuno pabalik. Si tatay ko. HMMP, sadyang napakahangal. Hayaan siyang lumuhad dito at magnilay ng 15 minuto. Pagsapit noon, gagaling na ang paa niya. Nagkamalay na si Lolo. Ako, gusto kong umuwi para makita si Lolo. Mabuti. Kung gayon, ihahatid ka ng ninuno pabalik. Si tatay ko. HMMP, sadyang napakahangal. Hayaan siyang lumuhad dito at magnilay ng 15 minuto. Pagsapit noon, gagaling na ang paa niya. Lolo. Mabait na bata, huwag ka nang umiyak. Mas maigi na ang pakiramdam ni Lolo. Nasaan ang tatay mo? Siya po ay. May kaunting bagay lang na naantala. Pauwi na siya ngayon. Mabuti naman. Tama nga pala. Saan nanggaling ang palamuting hiyas na ibinigay mo sa akin? Anong palamuting hiyas? Hindi ko alam. Ito nga. Ito pala. Mukhang pag-aari iyon ng munting madre, bata. Saan nanggaling ang palamuting hiyas na ito? Akin iyan. Kalokohan. Ang palamuting hiyas na iyan ay sa matandang ninuno ng pamilyang Wang. Paanong magiging sa iyo iyan? Bata ka pa, inaakala mo bang madali mo akong maloloko? Hay! Sa kalagayan ng pamilyang Wang ngayon. Talagang mga hanggal. Munting bata, huwag kang magsalita ng walang ingat. Bilisan mo, sabihin mo na. Saan ba talaga nanggaling ang palamuting hiyas na ito? Sinabi ko na, akin talaga ito. Kung gayon, paano mo mapatutunayan? Ay ito ang alamat na enerhiya.
Hahaha, kayo po. Kayo po nga talaga ang matandang ninuno. Ito ay bagay na tanging sa matandang ninuno lamang mayroon. Lolo, anong ninuno naman iyan? Hindi ba isa lang siyang munting babaeng tawista? Siya ang nasa alamat ng pamilyang Wang. Ang ninunong lola na naggamit ng daw sa pagtutuos. Zhang Ning. Pero lolo, ang cute naman niya. Tapos gusto ninyong tawagin ko siyang lola. Hindi ko yata may buka ang bibig ko para roon. Kung wala kang ninuno. Saan manggagaling ang pamilyang Wang, kaya dapat mo siyang tawagin ganoon. Lolo. Ibig sabihin, sapat nang tawagin ko siyang lola. Oo, kung ganoon, pwede ko ba kayong tawaging munting lola? Hay nako, sige na. Ikaw lang ang tanging apo na kinikilala ko sa ngayon. Basta masaya ka, ayos na iyon. Kung munting lola ang nais mo, ganoon na nga. Sa ngayon, hindi pa maaaring ipaalam sa iba ang tunay kong pagkakakilanlan. Napansin ko na may nagnanakaw ng kapalaran ng pamilyang Wang. Kailangang mabunat ang kamay na nagkukubli sa likod. Opo. Susundin namin ang lahat ng ipag-uutos ng ninuno. Ngayon, bigyan mo ako ng isang katauhang maipapakilala. Kasabay nito, itaas mo rin ang katayuan ni Chen Chen sa angkan. Gagamitin ko ito sa pag-iimbestiga. Malalaman natin kung sino talaga ang nagbabalak laban sa pamilyang Wang. May tao ba riyan? Ipatawag dito ang lahat ng miyembro ng pamilyang Wang. Ngayon, bigyan mo ako ng pagkakakilanlan bilang nakababatang kamag-anak. Kasabay nito, itaas mo rin ang katayuan ni Chen Chen sa angkan. Gagamitin ko ito sa pag-iimbestiga. Malalaman natin kung sino talaga ang nagbabalak laban sa pamilyang Wang. May tao ba riyan? Ipatawag dito ang lahat ng miyembro ng pamilyang Wang. Mga apo, hanggang sa puntong ito, halos maubos na ang dugong linya ng pamilyang Wang. Si Wang Changfeng na lang na inutil na iyan ang natitirang supling. Munting lola, konting paggalang lang iyon mula sa tatay ko. Hindi pa rin nakakabalik sina ate at pangalawang ate. May pangalawa rin akong tiyuhin, pero matagal na siyang umalis sa bahay. Mukhang hindi pa tuluyang tinalikuran ng langit ang pamilyang Wang. Makakapagpikit mata na rin ang asawa ko. Kung hindi, sa ganyang klaseng walang silbing tagapagmana na lang may iwan. Hindi naman pwedeng pag-anakan muli si Tianxing ng isa pa. Kompleto na ba ang lahat? Mula sa araw na ito, si Wang Chen ang kikilos kapalit ko. Ang kanyang salita ay parang ako mismo ang narito. Tatay, si Chen niya. Walang pagtutol. Ito si Zhang Ning. Siya ay mula sa isa pang sangay ng dugo, ng pamilyang Wang na noalay sa labas. Mas mataas ang kanyang henerasyon kaysa sa akin. Mula ngayon, tatawagin ninyo siyang lola. Malaya siyang makakapasok at makakalabas sa pamilyang Wang. Tay, paano mangyayari iyan? Kahit patunay siyang taga-pamilyang Wang, napakarami ng salinlahi ang lumipas. Matagal na siyang maituturing na tagalabas. Hindi pa ulyanin ng tatay mo. Babaligtarin mo ba ako? Hindi pa ako patay. Tatay. Kung ganyan kayo kawalang katwiran, aalis ako kasama si Hanji. Ikaw. Tatay, kung ganyan kayo kawalang katwiran, aalis ako kasama si Hanji. Sabihin mo sa lolo mo, sino ang susundin mo? Ako. Si nanay ang susundin ko. Wang Changfeng, ito ba ang mabuting anak na pinalaki mo? Ginagamit pa siya para takutin ako. Tatay, huwag ninyong idamay ang bata. Anak ko si Hanji. Kung hindi siya papanig sa akin, papanig ba siya sa isang batang hindi malaman kung saan nanggaling? Mas bata pa siya kaysa kay Hanji. Bakit naman namin pahihintulutan si Hanji? Natawagin siyang lola. At kailangan pa talagang sundin ang asal ng paggalang ng nakababatang henerasyon. Anong klaseng katwiran iyan? Akala mo ba lahat ng tao ay gaya ni Wang Chen, na walang puso at walang utang na loob? Sino ang sinasabihan mong walang puso? Ikaw na masamang madrasta. Kung buhay pa ang nanay ko, hindi ikaw ang may ganang sumigaw rito. Ikaw nga ang tinutukoy ko. Huwag mong kalimutan, ang anak ko. Ang nag-iisang lalaking tagapagmana ng pamilyang Wang ngayon. Siya ang tagapagmana sa hinaharap, bilang ina niya. Bakit hindi kita maaaring pagsabihan? Tama na, tumahimik kayong lahat. Tianxing, bakit mo labis na pinahahalagahan ang batang ito? Lola, may hindi pa po kayo nalalaman, si Hanji. Siya na lang ang natitirang dugong lalaki ng pamilyang Wang sa ngayon. Paano ko siya hindi pag-iingatan? Ang nag-iisang dugo. Pero kinalkulo ko. At hindi siya dugong Wang. Ano? Ang nag-iisang dugo. Pero kinalkulo ko. At hindi siya dugong Wang.
Ikaw na batang paslit, ano iyang pinagsasasabi mo? Paanong hindi magiging kaapo-apuhan ng pamilyang Wang si Hanji? Nakita mismo ni tatay ang paglaki niya. Munting lola. Kahit hindi ko sila gusto. Talagang dito sa bahay ipinanganak ang nakababata kong kapatid. Ikaw na hamak na batang palaboy. Ano ang karapatan mong dungisan ako? Kung hindi ako tagapagmana ng pamilyang Wang, ikaw ba? Totoo nga, hindi siya tagapagmana. Siya ang ninuno. Tatay. Ang batang ito, ay puro kalokohan ang sinasabi. Huwag na huwag po kayong maniwala. Lola, totoo po ba ang sinabi ninyo? Natural, wala akong dahilan para lokohin ka. Ikaw na batang kung saan-saan lang sumulpot. Naglakas loob ka pang dungisan ang dangal ko. Bubunutin ko ang dila mo. Ikaw na batang palaboy. Ano ang ginawa mo sa nanay ko? Hindi ka tao ng pamilyang Wang. Pero may nakakapit sa iyo na hindi kaunting kapalaran ng pamilyang Wang. Magsalita, sino ka ba talaga? Tatay, paalisin mo ang batang babaeng ito. Hindi siya tinatanggap ng pamilyang Wang. Kagalang-galang na ninuno, pakipaliwanag po. Ano ba talaga ang nangyayari rito? Kung dugong Wang ba siya o hindi, isama ninyo ang bata para sa pagsusuri ng pagiging tunay na anak, at lilino ang lahat. Kung dugong Wang ba siya o hindi, isama ninyo ang bata para sa pagsusuri ng pagiging tunay na anak, at lilino ang lahat. Ano ang pagsusuri ng pagiging tunay na anak na iyan, Apo? Isa po iyong makabagong pamamaraang siyentipiko, para malaman kung tunay ngang anak ang bata. Munting lola, lagi po kayong nasa bundok, kaya malamang hindi ninyo alam. Ganoon pala. Napakaunlad na pala ng agham ngayon. Sige, pumunta kayo at magpasuri. Bakit kami susunod? Dahil lang sa kung ano-anong sinasabi ng batang iyan. Pupunta na kami agad. Kung hindi ka nangangahas, ibig sabihin may itinatago ka. Kapag napatunayan sa pagsusuri, na dugong Wang si Hanji. Hindi ko gagalawin kahit kaititing ang yaman ng pamilyang Wang. Hindi kailanman gagamit ang pamilyang Wang ng ganiyang makamundong paraan. Tianxing, dalhin mo rito ang palawit na jade. Ang sino mang may dugong Wang, kapag humawak sa palawit na jade na ito, tiyak na may tugon iyan. Totoo pala talaga. Sino ang makakaalam kung panlilinlang lang ito? Baka kahit sino ang humawak, liliwanag din. May tao ba riyan? Totoo pala talaga. Bakit ninyo ako tinitingnan ng ganyan? Imposible. Lubos na imposibleng mangyari. Niloloko ninyo lang ako. Dito ako isinilang at lumaki. Paanong magiging peke ito? Maliban kay Changfeng, wala akong ibang lalaking nahawakan. Paanong hindi magiging dugong Wang si Hanji? Siya iyon. Siya ang may pakana nito. Sinabi sa akin ni tatay, na peke ito, hindi ba, tatay? Ikaw na munting salot. Bakit mo sinira ang pamilya ko? Hindi ako susuko. Kahit patayin mo pa ako, sasambitin ko pa rin ito. Sa buong buhay ko, wala akong ginawang laban kay Changfeng, lola sa tuhod. Maaari kayang nagkamali lang. Kahit makabagong aparato, nagkakamali rin. Hindi nagkakamali ang palawit na jade. Pero maaaring napagpalit ang bata. Hindi nagkakamali ang palawit na jade. Pero maaaring napagpalit ang bata. Lola sa tuhod, totoo po ba ang sinasabi ninyo? Oo. Ang dugo ng pamilyang Wang ay tuluyan nang naiwan sa labas. Lola sa tuhod, tiyak na may paraan kayo.
Hindi po ba, dahil napatunayan ninyo ang lahi? Tiyak na mahahanap din ninyo ang anak namin. Nay, ako ang anak mo. Kahit pilyo ang ugali ni Hanji, wala naman siyang ginawang labag sa langit at katwiran. Lola sa tuhod, paano po ninyo balak pakitunguhan ang batang ito? Isa rin siyang batang inosente. Ngunit, anak din siya ng isang masamang tao. Una, babawiin ko ang kapalaran ng pamilyang Wang na ninakaw niya. Tungkol naman sa magiging hatol sa kanya, kayo na ang magpasya. Una, babawiin ko ang kapalaran ng pamilyang Wang na ninakaw niya. Tungkol naman sa magiging hatol sa kanya, kayo na ang magpasya. Lola sa tuhod, matapos ang dagok na ito sa pamilyang Wang. Ano na po ang dapat naming gawin mula ngayon? Hanapin ninyo ang anak ko. Gusto ko ang anak ko. Nasaan ang bata? Ano ang itsura niya? Wala tayong alam kahit isa. Tianxing, may isa ka pa bang anak na lalaki? Tatay, tingnan ninyo agad ang 7 stars array sa looban. Hindi iyan anumang array para sa pagyabong ng angkan. Matagal nang pinakialaman ang sentro ng array. Ito ay ang 7 fins array na nagkubli lang sa ibang anyo. Kapag pinabayaan pa ito, mauubos ang kapalaran ng pamilyang Wang. Kalokohan. Ang array na ito ay ipinagawa ko pa sa isang dakilang dalubhasa. Ano ang alam mo, bata, sa mga array? Tama na ang pananakot mo rito. Tatay, napakarami ko ng taong pinag-aralan ang mga array. Hindi ako maaaring magkamali. Tingnan ninyo ang kristal sa sentro ng array. Matagal na iyong napalitan ng batong malamig at madilim. Sa ibabaw ay humihigop ito ng chi. Ngunit palihim nitong inilalabas ang kapalaran. Ang espiritual na enerhiya ng lumang tahanang iniwan ni Lolo noon ay halos sinipsip ng ubos ng array na ito. Dapat na ninyo itong give-in agad. Wala kang alam. Sinabi na ng dalubhasa, kailangang alagaan ang forma sayo na ito sa loob ng 3 taon. Saka pa lamang nito mapapasagana ang mga inapo ng pamilyang Wang. Si Hanji ang tanging tagapagmana ng linya ng dugo ng pamilyang Wang. Ang formasyong ito ay inilatag para sa kanya. Hindi mo lang matanggap na umayos ang kalagayan ng kuya mo. Kaya sinasadya mong gumawa ng gulo. Tay, bakit si Hanji lang ang iniisip ninyo? Dugo rin ng pamilyang Wang si Chen Chen. Bukod sa pagsipsip ng swerte ang formasyong ito, mag-aakit pa ito ng masasamang espiritu sa loob ng tahanan. Maaga o huli, may mamamatay dahil dito. Hindi ninyo pinaniniwalaan ang sarili ninyong anak, pero mas gusto ninyong maniwala sa tagalabas. Kailangan pa bang hintayin ninyong tuluyang bumagsak ang pamilyang Wang bago kayo matauhan? Sobra ka na. Bukod sa pagsipsip ng swerte ang formasyong ito, mag-aakit pa ito ng masasamang espiritu sa loob ng tahanan. Maaga o huli, may mamamatay dahil dito. Hindi ninyo pinaniniwalaan ang sarili ninyong anak, pero mas gusto ninyong maniwala sa tagalabas. Kailangan pa bang hintayin ninyong tuluyang bumagsak ang pamilyang Wang bago kayo matauhan? Sobra ka na. Walang puwang sa pamilyang Wang ang suwail na anak na tulad mo. Puro kakalokohan. Anong masasamang espiritu? Sa tingin ko, ikaw ang tunay na malas. Wala kang galang sa nakatatanda at nakababata. Wala ka ring mana ng angkan. Ang galing mo lang ay magsalita ng walang basehan. Wang Tianyan, sinasabi ko sa iyo, hindi ko babaklasin ang formasyong ito. Kapag nang ahas ka pang dumaldol, at lapastanganin ang dakilang tao, lumayas ka sa pamilyang Wang, at huwag ka nang bumalik kailanman. Tay, bulag pa rin kayo sa katotohanan. Pagsisisihan ninyo ito balang araw. Kung hindi na ninyo ako matanggap sa tahanang ito, aalis na rin ako. Hindi ko naman gustong hamakin ang sinuman. Gusto ko lang protektahan ang pamilyang ito. Kapag umalis ka na, huwag mo nang tapakan muli ang tarangkahan ng pamilyang Wang. Isipin ko na lang na wala akong anak na tulad mo.
Oo, kasalanan ko ito. Noon, sinabi ni Tiya niya na may problema sa pormasyong pang feng shui ng tahanan. At pinakiusapan niya akong alisin iyon. Pero ako, hindi ako nakinig. Ako at si Chang Feng ay paulit-ulit pang nakipagtalo sa kanya dahil doon. Sa huli, umalis si Tiya niyan sa bahay dahil sa sobrang sama ng loob. Nakita pala niya ang mali sa pormasyong ito. Ngayong iniisip ko, ako pala ang sobrang nagkamali. May paraan ba kayong makontak siya? Wala na. Matagal na niyang pinutol ang ugnayan niya sa amin. Si Chen Chen siguro. Baka may koneksyon pa rin sa kanya. Sa tingin ba ninyo, mukhang tutulungan tayo ni Chen Chen? Kung hindi lang ako malubhang nagkasakit ngayon, baka hindi pa siya bumalik. Lolo, tatay. Ang totoo, matagal ko nang may ugnayan si ikalawang tiyo. Kung ganoon, mas madali na. Chen Chen, kontakin mo ang ikalawang tiyo mo. Pabalaykan mo siya rito sa lalong madaling panahon. Tungkol naman kay Wang Changfeng. Hindi siya karapat-dapat sa pwesto ng pinuno ng pamilya. Sa mga nagdaang taon, ngayon ko lang naunawaan kung gaano ako naging hanggal, ni hindi pa ako makahihigit sa sarili kong anak na babae. Isa rin akong ama. Pero, paano naman ang anak ko? Paano ko mahahanap ang anak ko? Magsalita naman kayo. Ang dugumwang. Ako na mismo ang hahanap ng paraan. Hindi mo na kailangang mag-alala. Chen Chen. Munting matriyarka. Tawagin mo na lang akong apo. Huwag mo akong tawagin sa pangalan. Pakiramdam ko, kulang iyan sa paggalang. Sino ba talaga ang walang galang dito? Hindi ba alam mo na? Ako ang ninuno mo. Pero ang liit at cute nyo, Lola. Sige na nga, kung iyan ang gusto mo. Apo, hintayin mo ako rito sandali. Kailangan ko munang wasakin ng masamang array sa mansiyong ito. Sino ang naglakas loob manggambala sa akin? Apo, hintayin mo ako rito sandali. Kailangan ko munang wasakin ng masamang array sa mansiyong ito. Sino ang naglakas loob manggambala sa akin? Mapawi ang kasamaan. Munting lola. Ganun lang, ang dali namang naresolba. Hindi ganoon ka-simple. Panlabas na maliit na array lang ito. Siguradong may mas mabigat pang nakaabang sa loob ng bahay. Pero itong mga array sa bahay namin, sino ba talaga ang naglagay? Hindi basta-basta nakakapasok at nakakalabas ang ordinaryong tao. Sa bakuran ng pamilyang Wang, ang naglatag ng array, malamang kabisado ang pamilyang Wang na parang sariling palad. Kailangan nating halughugin ang bawat silid, isa-isa. Munting lola. Ito na ang huling kwarto. Kwarto ito ni Wang Hanji. Dito nga iyon. Pero, munting lola. Wala naman akong makita. Munting lola. Ano itong bagay na ito? May mabigat na masamang chi, at may mga multo pa. May multo. Huwag kang matakot. Hintayin mo, sasamsamin siya ni Lola. Ang hiwaga ng yin at yang, sa agos man o salungat, ay di masukat. Ang dalawa ay umuuwi sa isa, at ang siyam na palasyo ay nagkakatugma. Kung tunay mong maunawaan ang batas ng yin at yang, ang langit at lupa ay mapapaloob sa isang palad. Sa bisa ng kautusan, mabasag ka ngayon din. Munting lola. Ano itong bagay na ito? May rumaragasang masamang chi, at may mga multo pa. May multo. Huwag kang matakot. Hintayin mo, sasamsamin siya ni Lola. Ang hiwaga ng yin at yang, sa agos man o salungat, ay di masukat.
Ang dalawa ay umuuwi sa isa, at ang siyam na palasyo ay nagkakatugma. Kung tunay mong maunawaan ang batas ng yin at yang, ang langit at lupa ay mapapaloob sa isang palad. Sa bisa ng kautusan, mabasag ka ngayon din. Munting lola, ayos lang ba kayo? Walang anuman. Hindi ko inakalang buhay ka pa pala, Zhang Ning. Talagang buhay ka pa. Mukhang dumating na ang pagkakataon kong makaganti. Sino ka? Bakit mo sasaktan ang mga inapo ng pamilyang Wang? Nang ganito kalupit, ha ha ha, talagang makakalimutin ang mga nakatataas. Sobra ang dugo sa mga kamay mo. Ikinulong mo kaming lahat sa iisang selyo. Ngayon, natipon ko na ang lahat ng puot na chi. Panahon na para gumanti. Lahat ng pinatay ko sa buhay na ito ay pawang mga ubod ng sama. Mukhang isa ka rin sa kanila. Sayang lang noon, hindi ko kayo mga masamang kultibador. Napawi ng tuluyan ang kaluluwa. At ngayon, nakalaya ka pa mula sa selyo. Ha ha ha. Dapat pa nga akong magpasalamat sa inyong mag-asawa, sa iyo at kay Wang Ye. Ikinulong ninyo ako sa tore ng pagpigil sa demonyo, para masipsip ko ang puot ng lahat ng masamang kultibador. Ngayon, nalampasan ko na ang yugto ng nasusilang na kaluluwa. Hindi ka na maaaring maging katapat ko. Kung ganoon, may tapang ka bang humarap at lumaban sa akin? Ano bang galing sa pagtatago ng ulo pero lantad ang buntot? Sa pagkakataong ito, sinuwerte ang pamilyang Wang. Pero darating din ang araw na ako mismo ang lilipol sa pamilyang Wang. Tandaan ninyo ang pangalan ko. Ako si Li Faiyu. Si Li Faiyu. Siya kaya ang mula pa noong 1,000 taon ang nakalipas. Ang natitirang salot ng pamilyang Li na pumapatay para magpanday ng kaluluwa. Darating din ang araw na ako mismo ang lilipol sa pamilyang Wang. Tandaan ninyo ang pangalan ko. Ako si Li Faiyu. Si Li Faiyu. Siya kaya ang mula pa noong 1,000 taon ang nakalipas. Ang natitirang salot ng pamilyang Li na pumapatay para magpanday ng kaluluwa. Munting lola. Sa pamilya natin ngayon, wala na sigurong problema, hindi ba? Nabasag na ang porma sayon. Inalis ko na rin ang ubod nito. Naibalik ko na rin ang ninakaw na kapalaran. Pero pakiramdam ko, hindi lang ganito kaliit ang kapalaran ng pamilyang Wang. Parang may kulang pa. May kung anong bagay pa sa loob ng bahay. Masyado akong sumilip sa lihim ng langit nitong mga nakaraang araw. Kaya hindi na malinaw ang basa ko. Kung hindi matukoy, sige na lang. Aba, Lola, ang ganda mo pala. Salamat sa papuri. Mahal kong apo. Pero hindi ko mapapanatili ng matagal ang anyong ito. Bituin ng dakilang hari sa entablado, umangkop ng walang tigil. Itaboy ang kasamaan at gapyusin ang mga demonyo. Ingatan ang buhay at katawan. Linawin ang isip at karunungan. Patatagin ang puso at diwa. Nawa manatiling buo magpakailanman ang tatlong kaluluwa. At huwag matinag ang espiritu. Agad, ayon sa kautusan, makinang nakislap ng banal na espada. Lola, ayos ka lang ba? Mawawala rin ito maya-maya. Dalhin mo ako kay Tianxing. Nalaman na ba kung sino ang naglatag ng masamang porma sayon sa bahay? Hi. Si Yulan. Sabi ng mga katulong sa bahay. Siya raw ang nagpasando sa Feng Shui Master para baguhin ito. Maaari bang talagang ipinagkanulo ni Yulan kami at ang pamilyang Wang? Lola, maaari bang patawarin si Yulan at iligtas ang buhay niya? Kung wala man siyang ambag, naghirap din naman siya. Buti na lang at may nakababata ka pang kapatid. Kung hindi, tiyak na mapapahamak ang pamilyang Wang. Lola, bakit po ninyo nasabi iyan? Sa tindi ng pagpapahalaga niya sa samahan ninyong mag-asawa, paanong magagawa niyang sadyang saktan ng pamilyang Wang? Siguradong may nakatagong katotohanan pa rito. Talagang malas niya at ikaw ang napangasawa niya.
Maaari bang, talagang ipinagkanulo ni Yulan kami at ang pamilyang Wang? Sa tindi ng pagpapahalaga niya sa samahan ninyong mag-asawa, paanong magagawa niyang sadyang saktan ng pamilyang Wang? Siguradong may nakatagong katotohanan pa rito. Yulan, sabihin mo sa akin ang totoo. Ikaw ba talaga ang kumuha ng tao, para baguhin ang feng shui ng bahay? Chang Feng. Hanggang ngayon, hindi mo pa rin ba ako pinaniniwalaan? Paano ka ba nakapag-asawa ng 2 beses? Lola, ano po ang ibig ninyong sabihin? Ang ibig sabihin ni Lola, may bibig ka naman. Tama na, ako na ang magtatanong. Bago nagkasakit si Tianxing, may nakita ka bang kainahinalang tao? O may kung anong bagay bang iniuwi mula sa labas? Lola, totoo pong wala akong. Hindi mo na kailangang magpaliwanag sa akin. Naniniwala ako sa iyo. Bakit? Pagkatapos mong mapasubo, ang una mong ginawa ay hindi ang magdahilan, kundi ang patunayang malinis ka. Ang laman ng isip at puso mo ay anak mo rin. Si Chang Feng lang na uto-uto at sintangan ng baboy, ang magdududa sa iyo. Walang hanggang pagpapala ng langit. Talagang napilitan mo pa akong magsalita ng magaspang. Naalala ko na. Noong pumunta ako sa templo para manalangin, may isang manghuhula sa tabi ng daan, na nagbigay sa akin ng isang pabangong supot. Sabi niya, mapapangalagaan nito ang kapayapaan ng aming tahanan. Wasak. Noong pumunta ako sa templo para manalangin, may isang manghuhula sa tabi ng daan, na nagbigay sa akin ng isang pabangong supot. Sabi niya, mapapangalagaan nito ang kapayapaan ng aming tahanan. Wasak. Ang husay mo talaga, Li Faiyu. Napakatuso ng plano mo. Alam ko nang hindi magiging ganoon kasimple ang lahat. Naglakas loob ka pang itago rito ang selyadong kaluluwa. Ha, talagang karapat dapat kang tawaging immortal na si Zhang Ning. Pati ito, natuklasan mo. Akala ko, kapag tinakpan ko ito ng kapalaran ng mga tao ng pamilyang Wang, wala nang puwang para mahalata. Hindi ko inasahang kahit ang lihim na nasa ilalim ng ilaw. Hindi pa rin nakalusot sa iyo. Tigilan mo ang kayabangan mo. Ang langit ay buo sa 3 guhit, ang lupa ay putol sa 6. Ang kulog ay nakatagilid na mangkok, ang hangin ay baligtad na sisidlan, ang apoy ay hungkag sa gitna, ang tubig ay puno sa gitna, ang lawa ay kulang sa itaas, ang bundok ay putol sa ibaba. Banal na espada, ilabas mo ang kapangyarihan ng langit. Karapat dapat kang ang tawaging immortal. Gaya ng inaasahan, wala ka talagang ibinigay na kahit kititing na tsansa sa akin. Lola, mahirap ba talagang harapin ang taong ito? Napakadaling harapin siya, pero kailangang pigilan siyang makatakas at maputol ang bakas. Ha, talagang karapat dapat kang tawaging immortal. Pero ano naman ngayon, hindi mo mahahanap ang tunay kong katawan. Habang buhay mo lang akong mababantayan. O ang mga inapo mo, kaya ba nilang hindi lumabas habang buhay? Munting pa ka na lang iyan, pero nagtatapang ka pang magpasikat sa harap ko. Kapag nilipol ko ang hiblang hati mong kaluluwa, malaki ang ibabagsak ng tunay mong kapangyarihan. Ang espiritual na hiyas na palawit ng pamilyang Wang ay sapat para maprotektahan ng aking angkan. Maliban na lang kung bumaba rito ang tunay mong katawan. Pero may tapang ka ba? Natural, hindi ako mangangahas na personal na pumunta. Pero ang palawit mong iyan, maipapamahagi mo ba iyan sa bawat isa sa angkan? Halimbawa, sa henerasyong ito ng pamilyang Wang, nasaan ang nag-iisang lalaking tagapagmana? Ibalik mo ang anak ko. Ang palawit mong iyan, maipapamahagi mo ba iyan sa bawat isa sa angkan? Halimbawa, sa henerasyong ito ng pamilyang Wang, nasaan ang nag-iisang lalaking tagapagmana? Ibalik mo ang anak ko. Ni hindi mo pa nga siya nakikita, paano mo siya ililigtas? Pati ang ugnayang mag-ina, sa pagitan niya at ni Lin Yulan. Binura ko na. Zhang Ning, ano na ang magagawa mo ngayon? Ngayong araw, ipatitikim ko rin sa iyo, ang sakit ng mawalan ng pinakamamahal na kaanak. Kung may gagawin ka, sa akin mo ibuhos. Huwag mong saktan ang anak ko. Tigilan mo na. Hindi mo matutunton kung nasaan ang batang iyon, lalo nang hindi mo mahahanap ang tunay kong katawan, ang hiblang hati kong kaluluwa na ito.
Matagal nang naputol ang ugnay sa tunay kong katawan. Ito ang tadhana ng langit. Li Faiyu, nakatakdang mauwi sa wala ang plano mo. Dapat pa nga kitang pasalamatan. Dahil ikaw ang nagdala ng pagsubok na ito sa pamilyang Wang. At nagbigay daan para madagdagan kami ng isang pambihirang anak. Paano mangyayari iyan? Humihina na ang kapalaran ng pamilyang Wang. Paanong magkakaroon pa kayo ng isang pambihirang anak? Sino ang nagsabing wala? Ang pamangkin kong si Wang Chanxi. Siya ang magiging susunod na henyo ng pamilyang Wang. Wang Tianyan, sino ang isinama mo? Sinabi ko na. Siya ang panganay kong pamangkin, si Wang Chanxi. Siya ang anak ko. Hindi. Siya ang anak ko. Hindi. Maswerte kayo ngayon. Pero hindi rito nagtatapos ang lahat. Hindi pa ito umabot sa antas ng nascent soul. Paanong nakawala ang isang nahating katauhan sa tali ko? Puntahan mo ang iyong ina. Kahit marami siyang nagawang mali noon. Bilang isang ina, karapat dapat siya. Siya ba ang aking ina? Namatay ba siya para iligtas ako? Ako. Hindi ba patay na ako? Kung may sasabihin ka, sabihin mo na agad. Gusto kong makita ang anak ko. Narito ako. Anak, patawad. Napagpalat ka na pala ng iba at hindi ko man lang nalaman. Pero ikaw ang nagligtas sa akin. Hindi naging mabuting ina si nanay. Pero kailangan nang umalis ni nanay. Pwede mo ba akong tawaging nanay kahit minsan lang? Nanay. Ay, mabuti kong anak. Nanay. Lola. Patay na ba siya? Wala na ba talagang pag-asa? Hindi naman. Sino ang nagsabing wala na siyang pag-asa? Kung ganoon, bakit hindi mo sinabi, Lola, dahil umabot na sa puntong ito ang emosyon. Kung hindi siya hihimatay kahit saglit, parang hindi bagay sa eksena. Sinaniban siya ngayon ng masamang chi. Magulo ang isip niya. Sa normal na kalagayan, hindi siya majay gising. Lola, hindi mo ba siya pwedeng iligtas? Kahit marami siyang nagawang mali noon. Pagkatapos ng nangyaring ito, ipinapangako ko na magbabago siya. Paanong nagkaroon ang pamilyang Wang? Nang isang kamalas-malas na nilalang na gaya mo. Marunong ka bang magsalita o hindi? Sa tingin mo, pinababayaan ko lang ba siyang mamatay? Kapag pilit kong hinigop palabas ang masamang chi sa katawan niya, hindi ba siya magiging tulala pagkatapos? Matanda ka na. Pwede bang gumamit ka naman ng utak? Kayong dalawa, nakita ninyo ba? Ito ang totoong ehemplo ng huwag tularan. Tandaan ninyo, huwag na huwag ninyo siyang gagayahin. Hindi ko rin alam kung paanong ang ganitong kapalpakan ay nakapagluwal ng ganito kabuting bata. Baka nga negatibo at negatibo ang naging positibo. O baka binabantayan pa rin kami ng espiritu ng asawa ko mula sa itaas. Lola, si ama ba? Ganoon ba talaga siya kasama? Ako, na mahigit 1,000 taon nang naglilinang ng daw. 2 beses nang napamura dahil sa inis sa kanya. Chen, ikaw na ang magsabi kung sablay siya o hindi. Sablay. Walang hanggang kagalang-galang na langit. Tiyan, puntahan mo at dalhin dito si Wang Hanji. Susunod po. Mabuti. Ngayon, magpapahayag ako ng 2 bagay, bilang ninunong ina ng angkan. Una, aalisin si Wang Tianxing sa posisyon ng pinuno ng pamilya. Ikalawa, ipinapahayag ko ngayon, na si Wang Tianyan ang hahalili bilang pinuno ng pamilya, Wang Han. Ano? Pagkabalik lang ni tatay, naging pinuno na agad siya ng angkan. Mabuti. Ngayon, magpapahayag ako ng 2 bagay, bilang ninunong ina ng angkan. Una, alisin si Wang Tianxing sa posisyon ng pinuno ng pamilya. Ngayon, formal kong ipinahahayag, na si Wang Tianyan ang hahalili bilang pinuno ng pamilya, Wang Han. Ano? Pagkabalik pa lang ng tatay ko, siya na agad ang naging pinuno ng angkan.
Nay, nay. Hay, totoo ngang may balik din ang kasamaan sa masama. Sa wakas, siya naman ang bumagsak ngayon. Tiyan yan, ganyan mo ba pinalaki ang anak mo? Malaking tiyo, ano bang sinasabi mo? Noon, nanggipitin niya kaming mag-ama at mag-anak, wala ka rin namang sinabi. At saka, ang tatay ko na ngayon ang pinuno ng pamilya. Hindi ikaw ang may karapatang sermonan ako. Tama iyan. Kung noon pa lang ay nagpasya si Wang Changfeng ng mas maaga. Ang pamilyang Wang ay hindi sana nalugmok sa ganitong kalagayan. Siyempre, hindi rin ligtas si Wang Tianxing sa pananagutan. Kaninong bata ito? Ang cute naman. Aray, tay. Bakit mo ako kinurot? Ang sakit kaya? Aba, ang munting ninuno ko iyan. Paano mo nagawang pisilin ang pisngi niya? Kaninong bata ito? Ang cute naman. Aray, tay. Bakit mo ako kinurot? Ang sakit kaya? Aba, ang munting ninuno ko iyan. Paano mo nagawang pisilin ang pisngi niya? Hindi ba isang cute na bata lang naman siya? Ano bang mayroon? Nakababata kong kapatid siya. Ikalawang ate, maawa ka, tigilan mo na ang kapangyarihan mo. Balikan mo nga sa isip mo. Iyong boses na naghayag kanina na ang tiyuhin ko ang magiging pinuno ng pamilya. Kaninong boses iyon? Hindi iyon sa masamang asawa ng malaking tiyo. At hindi rin sa pihikang nakababatang kapatid. Lalo namang imposibleng sa iba pa iyon. Huwag mong sabihin, ako nga iyon. Ikalawang ate. Mas eksakto kung tutuusin. Dapat lola ang itawag mo sa kanya. Paano mangyayari iyon? Ang liit-liit niya pa. Kislap ng banal na espada. 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 O makapangyarihan kong lola. Pagpalain mo ang cute mong mga inapo ng mahabang buhay, kasaganaan, at kapayapaan. Unahin muna nating asikasuhin ang mahalagang bagay. Bituin ng kataas-taasan. Magbago ka ng walang humpay. Itaboy ang kasamaan at gapyusan ang mga multo. Pangangalagaan ang buhay at ang katawan. Liwanagin at linisin ang karunungan. Bigyan ng katahimikan ng isip at diwa. Nawa manatili ang tatlong kaluluwa magpakailanman. At mapawi ang lahat ng kapahamakan. Sumunod agad sa kautusan. Sagradong awit ng paglilinis ng isip. Sumunod agad sa kautusan. Sagradong awit ng paglilinis ng isip. Tay, nay, anong nangyari? Bakit nakahiga lang siya sa kama at hindi gumagalaw? Hindi ako ang tatay mo. At hindi ka rin kabilang sa pamilyang Wang. Huwag mo na akong tawaging tatay. Tay, ako si Wang Hanji. Kasama mo akong pinalaki ni nanay. Paanong hindi mo ako magiging anak? Huwag mo akong lokohin, pwede ba? Wang Hanji, kumalma ka muna. Nawala na sa katinoan si Lin Yulan ngayon. At totoo ngang hindi kanila tunay na anak. Pero para sa akin, mas mabigat ang utang sa nagpalaki kaysa sa nagsilang. Sa loob ng napakaraming taon, ang pagmamahal ni Lin Yulan sa iyo, ay hindi kailanman naging peke. Ang makapagbabalik ngayon ng matinong pag-iisip ni Lin Yulan, ikaw lang. Pero baka hindi mo na maibalik pa ang sarili mong kamalayan. Handa ka ba? Handa po ako, Lola. Ano po ang kailangan kong gawin para mailigtas ang nanay ko? Lumapit ka sa kanya, at humanap ka ng paraan, para higupin palabas ang masamang chi sa katawan niya. Nanay, kahit hindi mo ako tunay na anak, tinuring mo naman akong totoo mong anak sa napakaraming taon. Inalagaan at pinrotektahan, ngayon. Ako naman ang babawi sa kabutihan mo, sa lahat ng pagmamahal na ibinigay mo sa akin. Kahit hindi mo ako tunay na anak, tinuring mo naman akong totoo mong anak sa napakaraming taon. Inalagaan at pinrotektahan, ngayon. Ako naman ang babawi sa kabutihan mo, sa lahat ng pagmamahal na ibinigay mo sa akin. Kahit anak siya ng masamang tao, mabuti naman talaga siya sa kanyang ina. Kung tutuusin,
Hindi rin naging maramaw ang langit sa pamilyang Wang. Lola, bakit po ninyo nasabi iyan? Ayokong sagutin. Kailangan pa bang sabihin iyan? Sa lagay ni na lolo at ng panganay na tiyuhin, na may susunod pang henerasyon ang pamilyang Wang na malusog ang isip at katawan. Sobrang bihira na niyan. Mahal na lola. Tama ba ang sinabi ko? Kung tama nga ako, pwede po ba ninyo akong bigyan ng basbas para yumaman? Mahal na lola. Ibig sabihin po ba simula ngayong araw, paglabas ko palang may mapupulot na akong pera, at siguradong aapaw ang kita ko sa stocks, at makakapangasawa ako ng mayamang presidente na hindi agad mamamatay. Lola, hindi ba ako ang pinakapaborito ninyo? Gusto ko rin ng basbas. Isa lamang akong naglilinang ng landas ng imortalidad. Hindi ako tunay na Diyos. Naglagay lang ako sa kanya ng isang basbas. Sa lahat ng bagay kailangan pa rin ang pagsisikap, para may kapalit na bunga. Kung gaano karaming pagsisikap ang dapat ibigay, hindi ko na alam iyan. Akala ko pa naman, kung anong napakalaking biyaya na iyon. Ayoko kayang magsikap. Gusto ko lang humiga at gumastos ng pera. E di matulog ka na lang. Ayos na iyon. Ano iyon paggising mo? Bukas na agad ang lahat ng daluyan ng lakas mo. Sa panaginip posible ang lahat. Nanay. Gising ka na. Nanay, gising ka na. Hanji, ano ang nangyari sa akin? Hindi tama. Hindi ikaw ang anak ko. Ang anak ko ay si Wang Chansi. Nanay, ako ang anak mo. Hanji, ano ang nangyari sa iyo? Huwag mong takutin si nanay. Hindi siya ang anak mo. Si Wang Chansi lang ang tunay nating anak. Si Wang Hanji. Hindi malaman kung saang sulok na pulot na anak. Pero. Kaya pala ayaw nang bumalik ng panganay na ate. Bigla kong naisip, hindi na pala ganoon kasama ang asawa ng panganay na tiyuhin. Kung ako ang napangasawa sa lalaking ganyan, mababaliw rin ako. Mabait kong anak, tigilan mo muna ang salita. Ano ngayon kung sabihin ko? Kung hindi dahil noong araw ay pumayag ng tahimik ang panganay na tiyuhin. At may tinatago rin siyang sariling pakana sa loob. Ang nanay ko at ang panganay kong ate. Hanggang ngayon ayaw pa ring bumalik. Bumalik lang ako dahil gipit na ako at gusto kong may makuha. Royaw, ano bang ibig mong sabihin? Ang ibig kong sabihin, bilisan mo na. Ibigay mo na ang mga yaman ng pamilyang Wang na hawak mo. Huwag mo nang hadlangan pa ang pag-unlad ng pamilyang Wang. Kung noon pa ibinigay mo na lang ang lahat kay unang tiya, hindi sana nangyari ang ganito karaming gulo. Royaw, ano bang ibig mong sabihin? Ang ibig kong sabihin, bilisan mo na, ibigay mo na ang mga yaman ng pamilyang Wang na hawak mo. Huwag mo nang hadlangan pa ang pag-unlad ng pamilyang Wang. Kung noon pa ibinigay mo na lang ang lahat kay unang tiya, hindi sana nangyari ang ganito karaming gulo. Hindi mo ba alam ang gumalang sa matanda at magmahal sa bata? Kahit ang pinakapayak na, paggalang sa nakatatanda, hindi mo pa magawa. Gusto mong gumalang sa matanda ang iba. Pero ikaw ba, marunong ka bang magmahal sa bata? Kung paano ka umasta araw-araw, kailangan ko pa bang isa-isahin? Nakahiga roon si Wang Hanji. Asikasuhin mo man lang sana siya. Chang Feng, tama na ang sigawan. Puntahan mo muna at tingnan siya. Si Wang Hanji, ako na ang kakausap sa madrasta mo. Huwag mo nang pakialaman ang bagay na ito. Hayaan mo silang mag-away. Mabuti na rin, para mailabas mo ang lahat ng hinanakit mo nitong mga nakaraang taon. Hanji, hintayin muna nating matapos silang mag-away. Tsaka natin tingnan kung paano aayusin ito. Tuloy lang. Bakit tumigil kayo? Kagalang-galang na lola. Napagod na po akong magsalita. Kung ganoon, ano ang kailangan para magpatuloy ka? Dagdagan ang bayad. Sige, ngayong araw magpapaluwag ako minsan. Ito ay pagpapala ng swerte sa yaman. Mula ngayon, hanggat pa sa isang antas ang swerte mo sa pera. Sige, banatan mo na. Wang Changfeng. Bilang asawa. Wang Changfeng. Bilang asawa. Ikaw. Ano ngayon kung ako? Kung hindi dahil sa iyo, noong may sakit si Lola, at hindi mo man lang siya pinuntahan bago siya pumanaw.
Kung hindi dahil sa iyo, na hindi mo nabigyan ng kapanatagan ang unang tiya ngayon, may isip ba niyang gawin ang lahat ng paraan, para maipamana ang ari-arian sa pamilya ni Hanji? Ikaw. Tiya niyan, sawayin mo nga siya. Kuya, alam mo naman ako. Mula bata hanggang ngayon, hindi ako marunong humawak sa batang ito. Pagliligpit lang ng kalat ang kaya kong gawin. Hindi ba medyo sobra ang pagkakalatag ni pangalawang ate? Hindi naman. Sa totoo lang, sarap na sarap akong pakinggan. Tingnan mo si Lin Yulan. Parang gamaan na rin ng husto ang mukha niya, hindi ba? Eh ako ba talaga ay ganito kasama? Oo. Hindi mo lang alam, iyon lang. Lola, bakit hindi ninyo pag-alitan ang tatay ko? Ang mga naglilinang ng daw ay dapat umiwas hanggat maaari sa maruruming salita. Pero kung kinikimkim sa puso ang sama ng loob, nadudumihan din ang puso. Kung si Royaw ang maglalabas niyan, lilino at gagaan ang puso. Ngayon, tingnan nga natin, may pag-asa pa bang mailigtas si Wang Hanji? Lola, ayos lang po ba siya? Kung ganoon, ano na ang itatawag ko sa kanya mula ngayon? Hindi pa malinaw. Hayaan mo na siyang mahiga sandali. Mula ngayon, maaari mo na siyang tawaging kuya. Ngayong araw ang araw ng kapahamakan ng pamilyang Wang. Ngayong araw ang araw ng kapahamakan ng pamilyang Wang. Sino kaya ito? Dumating pa talaga nang dumaranas ng malaking sakuna ang pamilyang Wang. Mukhang hindi mabuti ang pakay. Kung hindi tao ng pamilyang Li ang dumating sa oras na ito, malamang ay tunay na mga magulang ni Hanji. Sa pagkakataong ito, hindi na ako lalabas. Tiya niyan. Isama mo sina Chansey at Chen Chen sa labas. Ako ang magbabantay rito. Pero Lola, kung pagbabatayan ng antas ng pagtahak sa landas ng imortalidad, ang kaya ko ngayon ay hanggang unang yugto lamang ng Jiadan. Natatakot akong hindi ko sila mapoprotektahan. Tay, huwag ka namang sobrang kabado. Sinabi na nga ni Lola na siya ang magbabantay rito. Natatakot ka pa bang hindi siya kikilos sa tamang oras? Lola, tama po ba? Ikaw talagang munting tuso. Oo. Lola, hindi pa babayaan na may mangyaring masama sa inyo. Lola, mauuna na po akong lumabas. Ikaw, huwag na. Hindi ko inasahan. Bagsak na pala ngayon ang pamilyang Wang. Iilan na lang ang natitira sa huli. Basta makapasok tayo sa tahanan ng pamilyang Wang, makakatahak na tayo sa tunay na landas ng imortalidad. Mahal, mahigit 1,000 taon ka nang nakahimlay. Noon, lagi ka lamang nasa tabi ko sa anyo ng paru-paro. Alam kong ayaw mo ng gulo, mahal. Ngunit ang mundong ito ay hindi kailanman nagkakaroon ng kahit saglit na kapayapaan. Kaya ngayong araw, guguluhin na kita, mahal. Tatay. Pumitas ako ng prutas sa kabundukan. Kailangan ako sa templo. Ano nangyari sa iyo? Hindi mo ba mahanap ang tatay mo? Ililibre kita. Ganito na lang. Isasama kita pabalik sa templo para tanungin si Guro. Ano nangyari sa iyo? Hindi mo ba mahanap ang tatay mo? Ililibre kita. Ganito na lang. Isasama kita pabalik sa templo para tanungin si Guro.
Munting kaibigan, sino ka? Ano ang pangalan mo? Saan ka nakatira? Huwag kang matakot, medyo mukhang sabog ang guro ko, pero mabuting tao siya. Ikaw talagang bata ka. Kapag inasar mo pa ako, itatapon kita sa basurahan. Zay, lagi mo na lang akong tinatakot, pero hindi mo naman talaga ginawa. Hehe. Ako si Zhang Ning. Kung ganoon, ano ang pangalan ng iyong ama? Ang sabi ng mga tiyo ko, bawal ko raw sabihin. Huwag kang matakot, mabuting tao ang guro ko. Kung wala talagang ibang paraan, isasama na lang kita sa pamimitis ng prutas. Maglalakbay tayo sa dulo ng mundo. Mula ngayon, ikaw na ang nakababata kong kapatid. Ang pangalan ng ama ko ay Zhang Jiao. Ano ang sabi mo? Ano ang pangalan ng iyong ama? Guro, ano po ba ang ginagawa ninyo? Nasaktan ninyo siya. Patawad, ako ay nadala lang ng damdamin. Guro, ano po ang nangyari? Masamang tao ang ama niya. Zhang Ning, huwag kang matakot. Dakilang tao ang iyong ama. Hindi siya masamang tao. At higit pa roon, siya ang aking nakababatang kapatid sa pag-aaral. Para sa mga tao ng sanlibutan, isinakripisyo niya ang sarili niyang buhay at paglilinang. Kung ganoon, pwede rin ba akong maging tulad ng aking ama? Hindi na kailangan. Sobra na ang naibigay ng iyong ama. Hindi mo na kailangang tularan iyon. Kung gusto mo talaga, gawin mo ito sa ibang paraan. Yamang may tadhana kayong pagkikita ni Zhang Ning. Gusto kong maging kuya niya. Mula ngayon, alagaan mo siyang mabuti. Huwag mong hayaang may mang-api sa kanya. Simula ngayon, ituturo ng guro sa iyo ang landas ng paglilinang at pagpuksa sa mga demonyo. Ayos, ayos. Ako na ang bahala. Poprotektahan ko siya habang buhay. Sining ng paggabay sa ilog ng tadhana. Bunso, ano bang ginagawa ni Lola? Huwag mong sabihing hinihintay niyang magising ang munting sansinukob ni Tio Tianxing. Hindi ko rin alam. Hindi pa nga kami gaanong malapit ni Lola. Sa tingin mo ba, sinusubok niya si Tiyong Tia niyan? Noong una, akala ko rin pagsubok lang ito. Pero kung tuloy-tuloy pa itong ganitong pagsubok, pakiramdam ko, kailangan ko nang mabilhan ng papel na pera si tatay. Wang Tia niyan. Mas mabuti pang sumuko ka na ng maayos. Tapos na ang pamilyang Wang. Ikaw na lang ang natitirang naglilinang. HMP. Kayong mga gaya ninyo, hindi pa karapat-dapat. Mamamatay ka na nga, matigas pa rin ang bibig mo. Panoorin mong ubusin ko kayong lahat. Ipinadala ko ang anak ko sa bahay ninyo. At sinipsip niya ang swerte ng angkan sa loob ng napakaraming taon. Para mismo sa araw na ito. Pangalawang ate, ano na ang gagawin natin? Umakyat tayo at tumulong. Nababaliw ka ba? Sa kakarampot nating kakayahan, hindi nga natin matalo ang ilang halimaw na iyon. Kung pupunta tayo roon, parang ihahain lang natin ang sarili natin. Kung nandito si ate, baka sakaling makasabay pa siya ng ilang atake. Hayaan ninyo akong pumunta. Si Tio ang nagpalaki sa akin. Hindi ko kayang panoorin siyang mamatay. May kaunti rin akong ensayong laban. Bunso, pwede bang tumano ka muna? Tatay ko ito. Mas kabado pa ako kaysa sa iyo. Kapag umakyat ka roon, iintindihin ka pa niya. Huwag ka nang dumagdag sa gulo. Ang magagawa lang natin ay magtiwala kay Lola. Hindi ba laging maaasahan si Lola? Bakit? Pakiramdam ko, mas hindi pa maaasahan si Lola kaysa sa akin. Lagi naman siyang maaasahan. Hindi ko lang alam kung anong nangyari sa kanya ngayon. Tingnan natin kung hanggang kailan ka pa tatagal. Ibigay mo ang jade pendant ng angkan ninyo. At palalayain kita sa ganitong paghihirap. Ate, isama mo si Chansey at hanapin ninyo si Lola. Hindi ko kayang panoorin na mapatay ang sarili kong tatay. Aakyat ako para mapatagal ng kaunti. Tigilan ninyo ang laban. Alam ko kung nasaan ang bagay na hinahanap ninyo. Royal, huwag mo akong intindihin. Umalis ka na, bilis. Ang dami mong Saturday. Papatayin kita. Naglakas loob kang sa teritoryo ng pamilyang Wang. Hamakin ang mga inapo ni Wang Ye. Dapat kang mamatay.
Naglakas loob kang sa teritoryo ng pamilyang Wang. Hamakin ang mga inapo ni Wang Ye. Dapat kang mamatay. Ano ang nangyayari? Ang swerte ng pamilyang Wang. Hindi ba pinutol na iyon ng anak ko? Bakit? Mayroon pa ring tagapaglinang na ganoon kataas ang antas. Ate, sino ba yan? Kilala mo ba siya? Ang gwapo niya. Sayang, tao siya ng pamilyang Wang. Hindi pwedeng galawin. Hindi ko rin siya nakita kailanman. Mukhang napakalakas niya. Bakit? Pakiramdam ko, may kakaiba akong pagkalapit sa kanya. Huwag mong isipin na dahil mataas ang kultibasyon mo, wala na akong magagawa sa iyo. Kung may tapang ka, patayin mo ako. Kung hindi, ako ang tatapos sa iyo maya-maya. Ang ingay mo. Tingnan ko nga kung saan ka pa makakatakas. Hihihi, hindi na kailangang tumakbo. Bakit hindi na kailangang tumakbo? Hindi kaya sa atin siya susugod. Huwag naman, hindi pa ako sawa sa buhay. Royao, pakiusap, pigilan mo si Hanji. Parang nababaliw na siya. Wala akong magawa, ginawa ko na ang lahat. Kapag hinayla pa niya ako, mapapaharap na ako mismo sa kontrabida. Hindi ko naman siya tatay. Hindi ako sasama sa hukay. Masdan ninyo ang demonyong sining ng paglamon sa langit ko. Hihigupin ko ang kapalaran ng pamilyang Wang. Ngayong araw, mauubos kayong lahat ng walang mapaglilibingan. Sandali, mahal. Tingnan muna natin kung paano sila kumilos. Malalaman agad kung may natitira pa bang silbi sa kanila o wala na. Kapag hindi pa tayo kumilos, mahihigop niya ang kapalaran ng pamilyang Wang. Magiging malaking problema iyan. Kapalaran, saan naman manggagaling ang kapalaran sa katawan niya? Hindi ba sinabi mo, na ayos lang, hayaan mo siyang humigop? Kapag hindi pa tayo kumilos, mahihigop niya ang kapalaran ng pamilyang Wang. Magiging malaking problema iyan. Kapalaran, saan naman manggagaling ang kapalaran sa katawan niya? Hindi ba sinabi mo, na ayos lang, hayaan mo siyang humigop? Dapat lang, hindi ba si Li Faiyu yan? Ang gagawang iyon, hindi dalisay ang dugong nilamon na halimaw na ibinigay sa akin. Bakit, itim na chi ang nahigop mula sa katawan ng anak ko? Ano ba talaga ang nangyayari? Ito ba ang Li Faiyu na gusto mo? Bago pa siya lumabas kanina, napasunod ko na siya. Paanong naging posible iyon? Bakit hindi na gumagalaw ang mga taong ito? At itong ulan ng bulaklak, si Lola ang may gawa nito, hindi ba? Parang hindi na masakit. Dapat lang, bakit hindi ako makagalaw? At saka tumatakbo pa rin ang demonyong sining ng paglamon sa langit. Huwag. Ano ang dapat gawin sa mga taong ito? Sa panahong ito, parang hindi magandang pumatay ng tao. Paano kung ganito na lang? Baliwin mo na lang sila. Tapos iwan mo sila sa kung saan, ayos na iyon. Susundin ko ang sabi mo. Unang ikot, lituhing liwanag. Ikalawang ikot, madilim na kasulatan. Ikatlong ikot, guluhin ang isip. Agarang utos ng batas, gisingin ang magulong kaluluwa. Tiyan yan, puntahan mo at dalhin dito si Hanji.
Opo, Lola. Magkaugnay ang langit at lupa, lumiit ang ugat ng lupa, hakbang na humahabol sa hangin, sa isang iglap ay libong li ang mararating. Sa ngalan ng kataas-taasang matandang Panginoon, sumunod agad sa utos. Lola, ang ganda ng anyo mo ngayon. Lola, hindi ako magseselos. Itong gwapong lalaki, siya ba ang bago mong kasintahan? Napakaraming taon nang pumanaw ang lolo, kaya tama lang na humanap ka ng bago. Bilang bagong kapareha sa daw ni Lola, hindi ba dapat, suhulan mo muna ng kaunti ang mga inapo niya? Kung hindi, hindi ako papayag sa kasalang ito. Ganito ba talaga ang mga inapo natin? Ayos kayo, talagang ayos na ayos. 2 henerasyon lang, at nag-ulo ninyo ng ganito ang pamilyang Wangko. Ang isa, hindi marunong umangkop, at akala niya siya na ang pinakamagaling. Makasarili at puro pansariling pakinabang, layaw at ubod ng kapal ng ulo. Ni hindi ninyo matustusan ng maayos ang batayang pangangailangan ng mga apo. Talagang karapat dapat kayong maparusahan. Paumanhin po, Lola, nagkamali po kami. Dahil mga inapo ko pa rin kayo. Palalampasin ko na ang nakaraan. Pero simula ngayon, huwag na kayong manghimasok kahit kay titing sa kapangyarihan at pamamahala ng pamilyang Wang. Umalis na kayo. Opo, Lola. Lola. Lola, sa totoo lang, ang walang alam ay walang sala, hindi ba? Hindi ba? Naging mukhang pera rin ako dahil kinalolo at sa panganay kong tiyuhin. Kaya ako naging ganito kasakim sa pera. Wala talaga akong magawa. Sobrang hirap kasi namin noon. Ikwento mo ng buo. Noong taon na pinalayas kami sa bahay, wala kaming kahit kasing, para mailigtas ang mahal kong pamangkin. Ang nag-iisang dugo ng pamilyang Wang. Hindi ako nagdalawang isip na mang-ibang bansa kahit sobrang hirap. Nag-aral ako habang nagtatrabaho. At para lang makapagpadala pa ng dagdag na pera sa bahay, minsan nagbebenta pa ako ng dugo. Ilang taon din akong ganoon. Doon lang namin naitaguyod ang kapatid ko hanggang lumaki. Pero makalipas ang 1 taon, hindi ba pera iyon ng panganay na ate? Tumahimik ka. Sige na, maiintindihan ko naman. Simula ngayon, mamuhay ka ng marangal at maayos. Tiyan yan, sa iyo ko na ipagkakatiwala ang pamilyang Wang mula ngayon. Lola, hindi ko bibigwin ang atas ninyo. Sige na, kuya, ngayong tapos na ang lahat. Samahan mo akong lumabas at mag-ikot-ikot, at pagkatapos ay uuwi na tayo. Sige, ikaw ang masusunod, MM. Ako na ang mangganguna. Mahal, hindi ko inakalang sa panahong ito, makakapaglibot pa tayong dalawa ng masaya. Kung hindi lang ako pinipigil ng batas ng langit, hindi sana mahirap ibalik ang dati kong anyo, kaso sobrang lakas sa enerhiya. Pero ayos na rin ito. Hindi ko akalain, na ganito nakalayo ang narating ng mundong ito. Mukhang hindi rin masama ang buhay ng mga hindi naglilinang ng immortalidad. Wow, ang daming masarap. MM. Lola, kung gusto ninyong mamasyal at kumain dito, madalas ko kayong pwedeng dalhin dito sa susunod. Pero pagkatapos nito, natatakot akong wala na yatang susunod na pagkakataon. Pero kahit paano, sulit ding maranasan ang panahong ito. Ilang buwan na ang lumipas. Si Lola at Lolo. Marahil nagretiro na sa katahimikan. Siguradong ganoon nga. Chen, ano na naman ang iniisip mo at tulala ka na naman? Iniisip ko si Lola. Nako, bakit ka nag-aalala ng ganyan? Isa ka lang namang mortal, bakit mo po problemahin ang usapin ng mga naglilinang ng immortalidad? Halika, isasama ka ni ate mamasyal.
Ako na, si Ate Royaw, ang taya sa lahat ng gastos ngayon. Mula nang bigyan ka ni Lola ng bigla ang yaman na kwintas, gaman ng todo ang buhay mo. Mahilig lang naman si Lola sa merienda. Kapag bumalik si Lola balang araw, uupahan ko ang buong kalye ng pagkain. Lahat ng iyon kukunin ko, para makakain siya ng gusto niya. Umaasa rin ako na balang araw, makakabalik si Lola. Gusto ko pa siyang mas makasama. Sa mahigit 1,000 taon na wala si Lolo sa tabi niya, malamang sobrang nag-iisa siya. Pakiramdam ko, parang nakabalik na si Lola. 回来了。